So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay and nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan ng ating mga subscriber. Okay, so mga kamanok, isa lang palagi ang hinihiling ko if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice, recommendations na aking sinasabi at ibinibigay sa inyo. Huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment din po ng sarili nyong mga katanungan tungkol sa pagmamanok. It's either newbie, baguhan, nagsisimula ka pa lang sa pagmamanok, welcome po kayo dito. Handa po natin kayong akayin, gabayan, turuan ng mga kaalaman tungkol sa pagmamanok. At kahit na anong katanungan ninyo, makakaasa po kayo mga kamanok na lahat po ng katanungan yan ay sasagutin natin ng buong kaalaman at buong paggalang. Kaya mga kamanok, simulan na po natin ang ating mga katanungan na sasagutin. Ito, unang katanungan galing kay Ellie Yamat. Okay, so kamanok, SBR at Melsims Black. Ano ang kaibahan, idol? Okay, so medyo marami ang nagtataka, napapaisip kung ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa. Bakit tinawag pang SBR, Super Brown Red, at saka Melsims Black? Halos magkaparehas naman sila ng kulay. 'Di ba? Ang hirap i-differentiate nito. Ang hirap nating paghambingin. Kung hindi po natin ito makikilala ng lubusan, talagang magkakaparehas sila base sa kanilang itsura, base sa kanilang kulay. Pero ano nga ba ang totoong pagkakaiba ng SBR o yung Melsims Black? Okay, so para po sa kaalaman ng iba, pag sinabi po nating SBR muna tayo, ito po yung tinatawag na Super Brown Red. Kaya po tinawag na SBR, Super Brown Red. Baka maguluhan yung iba. Ano ba yung SBR? Magkaiba ba yung SBR sa Super Brown Red? Parehas lang po yun. SBR, Super Brown Red. Yan pong Super Brown Red na yan, okay, yan po ay nakilala kay Don Ramon. Okay, kay Don Ramon sa Mount Banahaw. Yan po ang mga linyada niya. Okay, so Super Brown Red, ito po sa pagkakaalam ko, ito po ay composed ng butcher at saka ng gall. Okay, tapos meron siyang isang itim na nakahalo din dito, kaya lumabas yung ganyang kulay. Pero ang nasa loob po niyang linyada, mga kamanok, is butcher and gall. Which is kilala naman natin yung butcher and gall sa kanilang magandang mga katangian. So napaka-healthy ng mga to, napakaganda ng pangangatawan, napakaayos na manok. So meron din siyang blacks na hindi pa natin matawag kung anong klaseng blacks to na inihalo niya dun sa dalawang yon. So butcher and gall plus yung isa niyang blacks, kaya lumabas itong si Super Brown Red. Okay, sana maliwanag tayo dito. Yan pong mga ganyan is may kanya-kanya po yung composition. May kanya-kanya po yung pinanggalingan. It's either galing sa ganitong linyada, galing sa ganitong linyada, galing sa ganitong linyada, galing sa ganitong linyada, pinagsama-sama nila ang lumabas na buo ang isang linyada. So, ganoon po nangyayari mga kamanok, ang isang linyada, ganyan po nabubuo. Marami pong composition, depende po sa breeder. Meron nga pong 54 na linyada na ipinasok sa isang manok at tinawag na ganito. Di ba? Kaya po talagang magtataka, mag-iisip kayo, paano nabuo to? O paano lumabas to? Bakit nagkaganito? Yan po ay composed din po talaga ng iba't ibang mga linyada. Pero itong si Super Brown Red, ito po ay galing sa pinagsamasamang butcher, kay Don Ramon, gall, kay Don Ramon din, at doon sa isa pa niyang blacks. Yan po yung tatlong pinagsama-sama niya, kaya siya ay nakabuo ng isang Super Brown Red. Maliwanag tayo dyan. Yun po ang naging kulay. Tapos, ano naman po itong si Melsims Black? Kamanok, halos kamukha. Paano natin madi-differentiate? Parehas lang din ba sila ng komposisyon? Yan po ang pinagkaiba. Ano naman po kamanok ang komposisyon ng Melsims Black? Baka mamaya may gall din yan ha? Baka mamaya may butcher din yan ha? Baka ganun din. Masyado mo lang kaming inaano ha? Hindi po mga kamanok. Pag sinabing Melsims Black, ito po ay galing sa mga Hutches families. Okay, pag sinabing Hutches families, McLeans. McLean Hutch, High Action McLean Hutch, Blue Face Hutch, Yellow-Legged Hutch. Yan po ang pagkakaalam ko mga kamanok.
Yan pong mga Hatch families na yan ang pinanggalingan kung bakit nabuo itong si Mel Sims Black. Meron din pong isang breeder na tinatawag na si Mel Sims. Yan po ang pangalan niya. Yung breeder Mel Sims po ang pangalan. Kaya po isinunod yung pangalan nung nabuo niyang linyada sa kanyang pangalan. Ganyan po yun. Yung mga sinuunang breeder, sila po yung mga nakabuo ng linyadang yan. Kaya isinunod po sa kanilang mga pangalan. Okay? Kaya ngayon, yung iba nating mga linyada dyan, magugulat na lang kayo. Aba, may mga bagong ganito, may mga bagong ganyan. Pero isa-isa lang din naman ng family ang pinanggalingan. Okay? Yung iba dyan, may maririnig mo, iba't ibang klase ng hatch. Bone crushes hatch, jet hatch, ano ba yan? Marami. Basta iba't iba eh. Magugulat ka na lang, ba't may bagong ganito? Kanino galing to? So, dinevelop po ito nung ibang mga breeders. Pero sana, kung kayo man is walang ginawang pagdidevelop, kung ano po yung nakuha yung mga materyales, yun na lang po sana ang ating itawag para hindi po masyadong naglalahok-lahok yung mga families nila. Masyadong marami na nga, tapos dadagdagan pa natin, edi lalo nang sumakit sa ulo. Diba? Well, nasa inyo naman yan. Kung anong gusto nyo itawag dyan, sa inyo naman yan eh. As long as alam nyo pa rin ang linyadang yan, wala kayong magiging problema dyan. So muli, ang Mel Sims Black po ay galing kay Mel Sims. Siya po ang nakadiskubre o siya po ang nag-breed, ang naghalo para mapalabas yung mga Mel Sims Black na yan. Pero, ang pagkakaalam ko, yan po ay galing sa mga Hatches families. Ulitin ko, sa sa Blueface Hatch, sa High Action Maclean Hatch, at sa Yellow-Legged Hatch. Yan po ang tatlong pangalan ng linyada na pinagsama-sama niya, kaya napalabas niya ang Mel Sims Black. Kaya kayo na po ang tatanungin ko kung meron bang pagkakaiba si Mel Sims Black at saka kay Super Brown Red. Halos magkaparehas lang sila ng kulay, pero kung inyo pong huhukayin ang bawat linyada na meron sila, napakalayo po ng pinanggalingan nila. Napakalayo po ng pagkakaiba nila. So, Ellie Yamat, sana ay na-explain ko ng maayos sa iyo kung bakit napakalaki ng pagkakaiba nila. Kung meron man kayong gustong liwanagin din tungkol sa mga linyadang ganyan, willing po ako na hanapan kayo ng kasagutan, nabigyan kayo ng impormasyon. Alright? So, next question tayo dito. Ito, galing kay Nizel Zerierdo. Ayan, boss, unsay tambal sa laway-laway. Hindi ko alam kung anong katanungan niya to, kung ano bang lingwahe to, pero naano ko lang dito is laway-laway. Possible, nagtatanong siya kung anong gamot sa laway-laway. Pag po may laway-laway na ganyan, tingnan niyo po kung yung kanya bang pangangatawan is nangihina, nai-stress, kasi kalimitan pag naglalaway-laway na ganyan, possible, sign po yan ng foul cholera. Ngayon, pag may foul cholera, mainit po ang katawan, ilalagnat. Pag po nilalagnat yung manok, nangihina po sila. Ngayon, malulumpo po sila, lagi lang po silang nakaupo na ganyan kasi every time natatayo sila, hindi sila komportable. May lagnat sila, mataas ang lagnat nila, naglalaway po sila, tapos wala po silang ganang kumain, wala silang ganang uminom, ano ang po pwede nating ibigay? So, kapag kaganyan mga kamanok, injectable supplement po ang ating, injectable antibiotic po ang ibibigay natin, which is L-Spectromax L. Maayos po yan. Okay? L-Spectromax L, injectable supplement, intramuscular po tayo, 0.5 para sa mga may kagulangan and 0.3 kung medyo bata pa yung manok natin. Then, magpainom tayo kung maaari, kung umiinom, ang Broxotil Max halos sa tubig, then saka natin ipainom. Kung ayaw uminom, pwede tayong kumuha ng syringe, rekta na po natin sa bibig para po makuha nila yung antibiotic, yung gamot para bumaba yung lagnat. Kasi mataas po yung lagnat niyan. Mataas talaga. Mainit sa katawan. Hindi komportable ang manok. Pag yan po ay napabayaan, hindi nyo po nabigyan ng aksyon, nabigyan ng maayos na antibiotic, possible pag-a-abroad dyan. Kahit anong ganda, kahit anong ingat, kahit anong pagmamahal nyo dyan, kukunin ng may kapal. Kaya mga kamanok, pagdating sa laway-laway, agapan nyo na kaagad. Spectromax L ang ibigay nyo kaagad. Okay? So, last question muna tayo dito. Hanap tayo ng isang katanungan. Ito galing kay Rodel Selly. Ilang days magpurga ng 1 month old pataas, boss? Okay.
Nagpupurga tayo pagdating nila ng 1 month old. Yan po ang unang purga natin, 1 month old. Ang gamit ko po is Bastonero Plus. And after 15 days, mga kamanok, water soluble po ito. Nihahalo po natin sa tubig. Kung kaya nyo pong itaas kontian lang ang tubig, yung tipong mauubos lang nila, ganun lang po dapat para hindi masayang. 1 month, ang ginagawa ko dyan, kahit may kain, pero ang ginagawa ko, konting kain lang para mauhaw sila. Then possible mga 9 AM, saka ako nagbibigay ng pamurga para uhaw na uhaw po sila, ma-intake nila maayos yung painom. Tapos, after 15 days, uulitin ko po ulit ito. Then, pagdating nila ng 2 months old, inuulit ko po ulit ito. Then, after that, 2 months old, sunod nun, 3 months old, 4 months old, 5 months old, monthly na po tayo nagpupurga. Water soluble po muna. Pero pagdating nila ng 5 months, 6 months, half ng tablet na po tayo. Then 7 months, buo na po. And pagka pagulang na yung manok, pataas na, di isang buo na po. Ganun po ako nagpupurga. So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok, ang ilang mga katanungan nating sasagutin, and hopefully, nasagot po natin ng maayos. Okay, so sa mga gustong magtanong, newbie, baguhan, o kung ano ka pa man, matagal ka na sa pagmamanok, welcome ka dito. So, i-comment mo lang sa baba, wala namang pong bayad, hinihiling ko lang mag-subscribe at mag-like kayo. Yan na lang po ang aking hinihiling, masaya na po ako dyan. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.